Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, God. Wala kang ibang dadakilain at sasambahin. Walang ibang Diyos na may tataas kundi ang pangalan ng Jesus. At sa gabing ito, Lord, samahan mo kami. At amin po ibinababa ang aming mga puso, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Samahan mo ang lahat ang narito, Panginoon, lahat ng mga awit, lahat ng magtutugtog, Panginoon. At ang dalangin po namin, ikaw patuloy na mahuna, mag-usap sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, sa magdadala na iyong salita, ikaw patuloy na bumabay sa bawat anak mo, Panginoon, na gagamitin mo, Diyos. At sa aming pag-aawitan, Panginoon, pagpupulit, pagsamba, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, buong puso kagalangan na maibigay po namin ang the best na pagpupuri para sa iyo lamang. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabi ito hanggang sa matapos, taglay namin ugat ang kagalangan at mumula sa iyo. At ikaw lamang po mauna, mabigyan ng kapurihan at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Isa po po tayo may magpuri sa ating Diyos sa buhay. Puri na ibigay natin ang best natin para mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen. Bigyan natin ating lakas para sa ating Diyos sa buhay.
So grateful
So I throw my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king, except for our hearts singing hallelujah, hallelujah.
Stand for our hearts singing hallelujah. We praise you, O Lord. Sa oras na ito, O Diyos, hayaan mo nga po, Diyos, mga mapapuri, magsamba na nagmumula sa aming mga puso. Ang siyang maihatid namin diyan sa langitan. At patuloy ng puso ng bawat isa ay maging handa at maging tapat. Higit sa lahat, maging totoo kami sa aming pagpupuri sa iyo. Upang patuloy na maranasan namin ang Santong Espiritu na hikilos sa kalagitnaan ito. Kaya mo nga po, Panginoon, sa bawat salita na aming maririnig, sa bawat salita na ituturo mo sa bawat anak mo, ay patuloy na ito lamang, O Diyos, ang magbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Wala ang aming sarili, walang kami, Panginoon, kundi ikaw lang ang siyang itatanggal sa lugar na ito. At patuloy namin pupurihin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Dali sa po ay yan. Sige, buksan natin ang ating mga Biblia. So, Mark 14, verse 3 to 9. Mark 14. Verse 3 to 9. Sabi dito, nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisagdang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit inaaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit na sa 3 at pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya, isang mabuting bagay ang ginawa niya ito sa akin. Sapagkat habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras ninyong naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita
salita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa Kanya. So, ang nais pong ipahiwatig at iparating sa atin ng Panginoon, no waste in praise. Sabi nga, yung bawat pagpupuri natin, bawat pagtaas natin ng kamay, bawat ginagawa natin para sa Panginoon, hindi ito sayang. Ang pagpunta natin dito sa church, hindi sayang. Minsan, ang ginagawa natin, parang pahirap, mabigat sa kalooban, parang mabigat sa paa, mabigat sa puso, parang hindi na natin mabigay yung talagang the best natin para sa Panginoon. Amen. Hindi obligasyon. Huwag natin gawing obligasyon ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, yung pagpupuri ginagawa natin, yung sa pagsamba natin, hindi ito isang obligasyon. Ito ay nararapat. Amen. Nararapat talaga na itaas natin ang Panginoon sa buhay natin. So, there is no waste in praise. Hindi sayang. Bakit hindi sayang ang pagpupuri sa Panginoon? Una, God is good. Tandaan natin, napakabuti ng Panginoon. Ang pinapupurihan mo yung gumawa ng mabuti sa buhay mo. Sabi mo, mula nung isinilang ka hanggang sa kasalukuyan. Alam mo kanina, may napanood ako dun sa Facebook. Yung bata na talagang siguro hindi pa siya ganun kalalim sa Panginoon. Pero hinanap niya yung nagsishare ng Word of God, si Coach Mav ba yun? Si Coach Mav. Hinanap niya, sabi niya, nandun daw, hinanap niya dun sa buong subdivision. Nung makita niya, sabi niya, nakipag-banding siya, nakipag-usap. Inano niya, umupo siya dun sa isang sulok at nagbasa siya ng Bible. Ang gusto niya kasi makabanding niya si Coach Mav para lumalim pa siya, madagdagan yung kaalaman niya at sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. At yun nga talagang nung nag-uusap sila, ang sabi niya, talagang ang galing, sabi, umiiyak siya. Bakit ka umiiyak? Kasi grabe ang ginagawa ng Diyos. Amen. Maiiyak ka talaga sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo kasi ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. God is at work. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi gumagawa ang Diyos. Mali ba yung sinabi ko kanina? Sabi ko na nagkamali ako. God is at work. Gumagawa siya. Diba talagang sa buhay natin, ang Diyos ay kumikilos. Amen. At nung nakita ko nga yung batang yun, talagang sabi niya, grabe talaga. Grabe gumawa ang Panginoon. Amen. Kasi nung time na yon, sabi niya talagang, ang gusto lang niya is makita si Coach Mav. Pero nung time na yun, sinamahan siya ni Coach Mav, dala rin yung Bible. At sabi niya, bakit ano ba ang gusto mong mangyari? Sabi niya, gusto kong lumalim ang pakikipagrelasyon ko sa Diyos. Amen. So tayo, sabi nga, kaya kumikilos ang Diyos sa buhay natin kapag nandun tayo sa kasigasigan natin na mas lumalim pa sa salita ng Diyos. Di ba mas gusto nating matuto, mas gusto pa nating lumalim, mas gusto pa nating maranasan yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tandaan mo, ang Diyos hindi tumitigil sa paggawa. Ang Diyos hindi tumitigil sa anumang gagawin niya sa buhay natin. Sabi nga, we need to lift our voice. Itaas mo lang yung tinig mo sa Panginoon. Itaas mo lang yung puso mo sa Panginoon. Itaas mo lang yung kamay mo para sa Panginoon and rejoice. Kahit nandito ka sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, kahit nandito ka sa mundong ito na punong-puno ng kasalatan, tandaan mo, hindi nagkulang ang Diyos at lagi siyang gumagawa sa buhay natin. Amen. In fact, if God has done anything for you in the last month, sabi nga, yung mga nakaraang buwan, nakaraang araw, nakaraang oras, kahit kaninang umaga lang, you need to stand to your feet, lift your voice, and shout His praise. Kailangan kung may ginawa ang Diyos sa buhay mo, purihin mo naman ang Diyos. Amen. Dahil alam naman natin na gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Alam natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Amen. Dapat natin parangalan ng Diyos sa buhay natin. Amen. If God is at work, because God is good. Amen. Kumikilos siya sa buhay natin kasi napakabuti ng ating Diyos. Walang makapapantay, walang makahihigit, walang makakaangat pa sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung may ibang gumagawa na sa buhay natin, baka hindi yung galing sa Panginoon. Amen. Baka tayo na sa sarili natin yun. Tayo pag gumawa tayo sa sarili natin, lahat maganda. Lahat mabuti. Kasi para sa sarili natin eh. Pero kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, sabi nga through the Holy Spirit, makikita mo yung ganda na ibibigay ng Panginoon. We are in the midst of outpouring of the Holy Spirit.
Sabi nga, kung nandito tayo sa kalagitnaan ito, antayin natin yung banal na Espiritu kumilos sa buhay natin. Amen. Dahil mabuti ang Diyos, huwag mo sasabihin na hindi ako karapat-dapat. May isa pa ako napanood, pinapanood ko nga sa kanila kanina. Yung si Super Serena, kilala niya si Super Serena, na siya yung, sa ano ba yun, sa Itbulaga ba yun? Talagang transgender siya, di ba? Pero sabi niya, 2018 nakakilala siya sa Panginoon. After, sabi niya, 3 years, 2018, tapos nawala siya. Tapos bumalik ulit siya sa Panginoon, bumalik siya, at ngayon, isa na siyang buhay na patotoo. Na ang LGBT is hindi, ano ba yun, lesbian, ano ba yun, basta ganon, gay, bisexual, transgender. Diba? Ngayon, hindi na siya. Sabi, love God, believe, and transform. Amen. So, yun na yung sa kanya, meaning na ng LGBT. So, ganun kabuti ang Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. Lahat tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Lahat nagkakasala. Lahat nagkakamali. Lahat nagkukulang. Pero kung babalikan natin doon sa Ezekiel, yung pinag-aralan namin kaninang umaga, kahit anong sama mo, kahit anong pangit na pinagdaanan mo, kahit anong mali mo, kahit ano yung pagkukulang mo sa Panginoon, pag tinawag ka ng Panginoon, gagamitin at gagamitin ka niya. Kapag ikaw ay tinawag niya, ikaw at ikaw din ang ilalagay niya. Amen. Kaya yung sabi ko nga, may man napapanood ako, alam niyo sa panahon ngayon, ilan ng transgender yung napapanood ko. Yung isa rin, sabi niya, isa din siya transgender. Ewan ko kung anong ano rin yun, kung anong church din yun. Nasabi niya nga, Lord, bakit ako nag-struggle? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit ako naging ganito? Ang sabi ng Panginoon, kaya ka naging ganyan, katulad ng bulag. Diba? Katulad ng bulag, kaya siya naging bulag. Hindi dahil kasalanan niya o kasalanan ng magulang niya. Dahil gusto kong kumilos sa buhay niya. Dahil gusto kong magpakahayag ng kabutihan ko sa buhay niya. Sabi nung transgender, Lord, salamat. Kasi kaya pala ako naging ganito. Kaya ganito yung pinagdadaanan ko. Kaya ganito yung nangyayari sa buhay ko. Kasi gusto mong kumilos sa buhay ko. Ganon din sa atin sa bawat isa. Kung bakit natin pinagdadaanan yung masalimuot na buhay, bakit maraming pagsubok sa buhay natin, sino dito ang hayahayang buhay? Yung okay lang, na walang problema. Na para bang, ito okay lang, bahala kayo dyan, basta ako, okay ang buhay ko ngayon, para kang si Doña Buding, parang ano lang na okay lang lahat, yung flow sa buhay mo parang normal lang. Diba, lahat tayo may problema, lahat tayo may isipin, lahat tayo may dinadala sa buhay natin. Amen. At nung yun, dinadalang natin yun, sabi nga, kayang kumilos ng Diyos. Amen. Dahil siya ay mabuti. Amen. So, kailangan lang natin is antayin natin yung pagbuhos ng kanyang banal na Espiritu, pagbuhos ng kanyang presensya. It's not time to sit back and talk about how good it is. Kumbaga, para bang, galing ng Lord, ano? Parang galing ng Lord, kumilos sa buhay niya, ano? Parang ganun ka na lang parang pinag-uusapan niyo na lang yung ganda ng ginawa ng Panginoon na hindi mo nararanasan. Tandaan mo, kailangan maranasan mo muna bago mo maipahayag sa iba. Kailangan maranasan muna natin kung paano kumilos ang Diyos, kung paano naging mabuti ang Diyos sa buhay natin. Huwag na tayong magkwentahan, huwag na tayong magbilangan. Naku, si Andrew, ganito yung pinagpala, ganitong pera ang meron si Andrew, bakit ako wala? Amen. Bakit yung ganito pa? Ganito yung yung kinita. Bakit ganito yung kinita? Bakit ako? Naglilingkod pa rin, pareho naman kami naglilingkod sa Panginoon. Bakit kami ganito? Hindi na tayo magbibilangan, hindi tayo magkukwentahan. Kasi ang Diyos alam niya kung ano ang dapat sa atin. Amen. Alam niya kung ano yung dapat niyang ibigay sa atin. Kung titignan natin yung si Maria, di ba? Yung ang ginawa ni Simon, si Simon na may ketong, dating may ketong na pinagaling ng Panginoon. Diba? Ang sa niya na siya'y magaling na, anong ginawa niya? Dahil sa kabutihan ng Panginoon, ang ginawa niya, nag-imbita siya ng mga tao, higit sa lahat, inimbitahan niya si Jesus. Amen. Sa kanyang tahanan. Para Para mag-celebrate sila. Mag-celebrate ng PPC. Prayer celebration. Mag-celebrate sila dahil siya'y gumaling. Siya'y nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Nakita niya yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. At nakita rin naman ni Maria ang nangyari kay Simon. Kaya anong ginawa ni Maria? Binasag niya ang alabaster jar. Binasag niya to at yung langis nito na mamahalin. Pagkabasag pa lang humalimuyak na yung amoy at binuhos niya sa ulo ni Jesus hanggang sa kanyang paa. Pinunasan niya ito ng langis, yung pabango.
Amen. Sabi nga, huwag mong kwentahin, huwag kang magbilang kung ano lang ang meron ka. Tandaan mo, may ibibigay ang Diyos sa'yo para magamit mo para sa kanyang kaluwalhatian. Para mag-glorify ang Lord sa buhay natin, may ibibigay siya sa atin eh. Ang kailangan mo lang, ang kailangan lang natin gawin is to move forward. Amen. Huwag ka nang lumingon sa likod na hindi binigay sa'yo, na hindi mo natanggap. Ang tingnan mo lagi, move forward and launch into victorious realm of revival. Amen. Ang gusto ng Panginoon, mabago tayo. Mahubog tayo. Ang gusto ng Panginoon, makita mo yung gagawin niya sa buhay mo. Gusto niya magtagumpay ka. Amen. And doon sa tagumpay na yon, yun ang gustong ipakita sa atin ng Diyos ngayon. Amen. Wala nang maraming sermon, wala nang maraming kwento, wala nang marami pa tayong dapat pag-aralan o makita. Ang kailangan natin makita kung paano pinagtagumpay ng Diyos si Simon. Kung paano pinagtagumpay ng Diyos yung mga tao na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. At kung paano ang ginawa niyang kabutihan para sa mga tao na hindi karapat-dapat. Kung tutuusin si Simon na isang may ketong, wala na siyang karapatan doon sa loob ng kanilang bayan. Ang lahat ng may ketong nilalabas ng kampamento, nilalabas ng bayan, at doon lang siya sa gate, at doon lang siya uupo hanggang sa gumaling ang kanyang ketong. Amen. Pero nung time na yun, nakita niya si Jesus, ang sabi niya, Jesus, sabi niya, kung mamarapatin mo at kung nanaisin mo, gagaling ako. Ang sabi ni Jesus, gagaling ka. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagpatuloy si Simon. Just keep going. Yes. Ano man yung nararanasan mo, ano man yung nakikita mo, ano man yung nararamdaman mo, keep going. Yes. Amen. Huwag kang ihinto, huwag kang titigil, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, basta dire-diretso ka lang. Alam mo yung pupuntahan mo, alam mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, alam mo ang Diyos na pinapupurihan mo. Nung time na yun, alam ni Simon kung sino yung kanyang pararangalan. Alam ni Simon kung sino yung iniimbitahan niya sa kanyang tahanan. Dapat tayo kilala natin kung sino iniimbitahan natin eh. Dapat tayo alam natin kung sino ang ating pararangalan sa buhay natin. Yes. Sabi nga, ano sabi doon sa Luke 5 verse 12 to 13. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita niya ang isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y iyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais ko gumaling ka at luminis. At noon di nawala ang kanyang ketong. Amen. So sabi nga, hinawakan, alam nyo dati, bawal kang humipo sa may ketong. Kasi pag inipo mo yung may ketong, isa ka ng makasalanan, isa ka ng marumi. Amen. Kaya yung mga may ketong nilalabas nila sa kampamento eh. Kasi ayaw nilang mahawakan, ayaw nilang madikitan. Kasi pag nadikit ka doon, marumi ka na rin, makasalanan ka. Amen. Amen. Sabi nga, ito itong taong itong pinagaling. Sabi nga, this man was healed and restored to a new life. Mula doon sa tagalabasyanan, mula doon sa pagiging ketongin, mula doon sa pagiging marumi, mula doon sa pagiging makasalanan. Kasi kapag may ketong ka, tingin sa'yo makasalanan. Yes. Mula doon sa ganong sitwasyon, nirestore siya ng Panginoon. Amen. At doon sa restoration, nagdiwang siya. Tayo sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kailangan magdiwang tayo. Amen. Kaya ito yung essence ng ating praise, prayer, celebration, ng ating PPC. Amen. Sabi nga, it would be possible to quiet down a man that has had this experience. Sabi nga tayo na naka-experience ng kagalingan, naka-experience ng mga pagpapala, naka-experience ng mga bagay na kamangha-mangha sa buhay natin, matatahimik ka ba? Di ba ang sabi doon sa awit kanina, I won't be quiet, my God is alive. Di ba? How could I keep it inside? Hindi mo maitatago yan eh. Hindi mo masasabi na Lord, tatahimik na lang ako. Kapag kumilos ang Diyos sa buhay mo, hindi ka matatahimik. Gusto mong ipangalandakan. Gusto mong ipatotoo ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Di ba? Dapat hindi ka sabihin, hindi ka matatahimik. I won't be quiet, my God is alive.
Amen. How would I keep it inside? Paano ko maitatago ito? Kung ang pinapakita ng Diyos ay ang kanyang paggawa, kung ang pinapakita ng Diyos ay ang kanyang kabutihan. Diba? Kung ito ang pinapakita sa atin ng Diyos, huwag kang titigil. Keep going. Tuloy-tuloy lang. At kapag habang gumagawa ka sa Panginoon, mas lalo siyang may ibinibigay at pinapakita kamangha-mangha. Amen. Amen. Sabi nga, ngayong oras na to, ang gusto ng Panginoon, mapapurihan natin siya. Oo, umawi tayo kanina, nagpuri tayo sa Panginoon. Di ba sabi nga, praise the Lord. Amen. Ang gusto ng Panginoon sa oras na ito, mas lalo nating paigtingin ang ating pagpupuri sa Panginoon. Hindi lang sa loob ng church. Hindi lang dito sa loob, kaya ka magpupuri. Dapat kahit nasa labas ka, kahit nandun ka sa loob ng tahanan, ano man ang ginagawa mo, sabi nga, whatever you do it for God's glory. Amen. Lahat ng ginagawa natin, sabi nga, nasa trabaho ka man, nasa laruan ka man, nandun ka man sa mga kaibigan mo, kabarkada mo, nandun ka man sa anumang parte ng buhay mo, tandaan mo, you have to glorify the Lord. Amen. Huwag kang papayag na hindi mo napapapurihan. Dahil ang sabi nga, ang pagpupuri hindi lamang sa labi. Ang pagpupuri hindi lamang sa pagtaas ng kamay. Ang pagpupuri nasa iyong mga gawa. Amen. Kasi habang gumagawa ka, yung expression ng iyong pananampalataya. And once na nakikita ng Lord ang pananampalataya natin, napapapurihan natin siya. So we have to exercise our faith. So kailangan yung pag-ibig, yung pananampalataya natin, ang makita sa atin dahil yung pananampalataya natin, ang magdadala sa atin sa pag-ibig. Ang pananampalataya natin ang magdadala sa atin sa paggawa. Ang pananampalataya natin ang magdadala sa atin sa pangunawa. Ang pananampalataya natin ang magdadala sa atin sa lahat ng bagay na gustong lakaran natin para sa Kanya. Amen. Hindi tayo madadala ng sarili natin. Sabi nga, yung the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, yan ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Huwag mong hayaan yan ang manguna sa buhay natin. Hayaan mo yung pananampalataya ang makita sa buhay natin. Amen. Amen. So nakita ni dito na si Maria, di ba, inimbitahan ni Jesus ang lahat ng mga tao. Nung dumating si Maria, ganun ang kanyang ginawa. Dahil Dahil ang gusto ni Maria, malapit sa Panginoon. Amen. At nakita rin ni Simon na gusto niya mapalapit sa Panginoon, kaya nga inimbitahan niya ang Diyos sa kanyang tahanan. Tandaan mo, alam mo kung sino dapat mong imbitahan. Alam mo kung sino ang dapat mong tawagin. Amen. At maraming magsasabi sa iyo na para bang ikaw ay nababaliw, na ikaw ay naloloko, na ikaw ay para bang nasisirain ng bait. Dahil wala kang gagawin kundi napakabuti ng Diyos. Amen. Sa kabila ng mga pagsubok mo, napakabuti ng Diyos. Sa kabila ng mga nararanasan mo, napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Ay, kulang na lang sabihin sa'yo ng tao, ano ka, para ka nasisira. Amen. Napakabuti ng Diyos, ganyan na nangyayari sa buhay mo. Di ba ano nangyari kay Job? Kung babalikan natin si Job na talagang dumana siya ng hirap at sakit sa buhay niya, ano sabi ng asawa niya? Sumpahin mo na yung Diyos mo. Naglilingkod ka, nagpupuri ka, ginagawa mo ang lahat para sa Kanya. Tapos ganyan ang nangyayari sa iyo. Amen. Diba? Tayo bilang mga mananampalataya, naglilingkod ka, may ginagawa ka sa Panginoon, tapos pag dumanas ka ng pagsubok, ano sasabihin ng mga kaibigan, kakilala mo, mga kamag-anak mo, ganyan ba paglilingkod ang binibigay sa inyo ng Panginoon? Bakit kailangan ka magkasakit? Bakit kailangan ka mawala ng pera? Bakit kailangan ka mawala ng trabaho? Bakit kailangan mo magdusa ng ganyan? Kasi ang gusto ng Diyos kumilos sa buhay natin eh. Kasi ang gusto ng Diyos maranasan mo ang kanyang kabutihan. Ang gusto ng Diyos maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Amen. Kanino kikilos ang Diyos? Sa ibang tao? Ang sabi nga ng Panginoon doon sa Ezekiel huwag mong hayaan yung mga dayuhan na maglingkod sa akin. At kapag ang dayuhan na pinahintulutan mo maglingkod sa akin, paparusahan ko kayo. Amen. Sabi nga, hindi karapat-dapat, hindi papapasukin sa kanyang templo, hindi papapasukin sa kanyang kalingningan, sa kanyang kaluwalhatian, yung mga dayuhan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Si kanino gagawa ang Diyos? Sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga tinawag. Kaya kung ikaw nakakaranas ng pagsubok, ikaw nakakaranas ka ng anumang dalahin sa buhay mo, tandaan mo, gustong kumilos ng Diyos sa buhay mo. Gusto magpatotoo, gusto niyang makita mo, ang gagawin niya kamangha-mangha. Amen.
Amen. Kaya ito ang dapat natin gawin sa oras na ito. Lift up our voice. Sabi nga, kung titignan mo ang daladala ni Maria, alabaster jar. Magkano ang halaga? 300 pilak. Magkano ang isang pilak noon? Mahal. Kahit nga ngayon, magkano ang pilak? Mahal din eh. Pero sabi nga, 300 pilak ang halaga nung kanyang binasag, nung kanyang ibinuho sa ulo ni Jesus. Pero sabi nga, wala sa presyo. Wala sa ihahandog mo sa Panginoon. Hindi mo pwede sabihin na, wala kasi ako ita-tights eh. Kasi ang tights ko lang, magkano lang, kaya hindi ako makapagsimba. Yung iba kaya hindi makapagsimba daw noon. Tinanong ko, bakit hindi ba kayo nagsisimba? Wala kaming pang tights eh. Sabi ko, hindi yun ang mahalaga sa Panginoon. Ang mahalaga ang puso mo. Kung gusto mo pagpalain ka, maghandog ka sa Panginoon. Pero kung wala ka na maibibigay yung buhay mo, bigay mo sa Panginoon eh. Isang malaking bagay na yan eh. Isang malaking handog na ibibigay mo sa Panginoon. Kung si Maria ang ibinigay niya yung alabaster jar, talagang yung mamahalin, yung the best ang binigay niya, pwede naman siyang bumili lang ng mga mumurahin. Yung mga imitation. Uso ngayon mga imitation, di ba? Ini-imitate niya mga pabango, Victoria's Secret, mabibili mo ng mamahalin, pero sa Shopee, makakabili ka lang ng magkano. Victoria's Secret, pero secret. Amen. Pero ito yung lagi mong tatandaan, pwede kang maghandog ng ano eh, ng kung ano lang eh. Pero ang gusto ng Panginoon yung totoo sa puso natin. Si Maria, anong binigay niya? Kahit maraming nagko-comment, maraming nagbabash sa kanya. Kahit maraming nagsasabi na, ano ba, pinagalitan nga daw si Maria eh. Ano ka ba? Bakit ano mo yung binasag mo yan? Sayang yan. Ang mahal-mahal ng alabaster jar. Ang mahal-mahal niyang pabangong yan. Galing sa puno ng nardo yan. Bakit ganyan sasayangin mo lang? Amen. Pero hindi pinansin ni Maria. Ang mahalaga sa kanya yung ihahandog niya. Ang mahalaga sa kanya yung bibigay niya para sa Panginoon is the best. Amen. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tingnan natin, ano ba yung naibigay na natin sa Panginoon? Sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa sa buhay natin. Nagpapatuloy ba tayo dahil tayo ay mga kinukulit? Dahil tayo ay sabi nga, kunwari, anak ka ng pastor. Diba? Dahil worship team ka, hindi pwedeng hindi kami umattend kasi worship team kami. Hindi pwedeng hindi umattend kasi yung asawa ko active sa church. Hindi pwedeng hindi umattend kasi ganito, aawayan ako, kakagalitan ako eh, mapupulpito ko. Hindi ka dumadalo sa church dahil sa mga ganong rason. Dahil baliwala yung ginagawa natin. Ang gusto ng Panginoon, puso. Puso natin maging tapat at totoo sa Kanya. Kaya nga yung may awit na, pusong dalisay ang aking nais. Amen. Ang nais natin, maging dalisay tayo sa harapan ng Diyos. Sabi nga, meron mang nagsasabi, meron mang kumukontra, meron mang kumakalaban sa'yo. Tandaan mo, ano mang ginagawa mo para sa Panginoon, hindi yan sayang. Hindi yan sayang. Kaya ngayong oras na ito, kung gusto mo talaga maparangalan ng Diyos sa buhay mo, bigay mo yung the best. Kung gusto mong mabigyan ng karangalan ng Diyos sa buhay mo, sa bawat paghakbang mo, sa bawat lalakarin mo, ibigay mo sa Diyos ang the best. Bigyan mo siya ng kaluwalhatian. He deserve it. Sabi nga, there is no waste in praise. If you dance, it's not a waste. Kung sasayaw ka, aawit ka, sisigaw ka, papalakpak ka, lulundag ka, itataas mo ang iyong mga kamay sa papuri sa Panginoon, gumulong-gulong ka man dyan sa sahig. Hindi yan sayang. Amen. Dalang ginagawa mo para sa Panginoon. Kung ang langis na ibinuhos sa ulo ni Jesus hanggang sa buong katawan ay mamahalin, yung gagawin mong papuri sa Panginoon ay isang dakilang handog, masamyong handog na ibibigay natin sa Panginoon. Daig pa nito yung 300 na pilak na halaga nung pabango. Kapag ang puso natin ay tapat at totoo, na ibinibigay natin sa Panginoon. Amen. Katulad ng sinabi ni Elijah noon, sabi niya, kapag ang Diyos ay nalugod, magbababa siya ng kamay. Ngayon, kung ang makita mo ay si Baal, doon ka kay Baal. Kung makita mo naman ay ang Diyos, doon ka sa tunay na Diyos. Pero ang sabi niya, kapag ang Diyos ang kumilos, magbababa siya ng apoy. Kaya kapag ikaw ay nag-apoy, uminit sa paglilingkod sa Panginoon, pinili mo yung nararapat mong lakaran, pinili mo yung dapat mong sambahin,
dapat mararanasan mo yung apoy sa puso mo. Mararanasan mo yung apoy ng pagsamba. Sabi nga yung pagtaas ng kamay, hindi ka mangangalay. Yung pag-wave ng kamay mo, hindi ka mapapagod. At sa pag-awit mo, mawala man ang tinig mo, pero alam mo, nabigyan mo ng papuri ang Panginoon. Amen. Kaya sa oras na ito, hayaan mo yung fire. Yung fire ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Sa awitan pa lamang, katulad nung nangyari kanina, sa kabila talagang grabe. Grabe yung Espiritu ng Diyos. Grabe yung naranasan namin doon. Talagang nakita ko, sabi ko, Lord, salamat. Nakita mo talaga, nag-aawitan, talaga naglulundagan. Makita mo, lumuluhod talaga. Talaga makikita natin talaga yung presensya ng Diyos. Kumilos talaga. Talagang maiiyak ka. Maiiyak ka talaga sa ginagawa ng Diyos. And I want you to experience it. Gusto ko maranasan din ng bawat isa kung paano kumilos ang Panginoon. Yung fire, yung apoy ng Diyos, ang gusto niya pasukin ng bawat isa. Ang presensya ng Diyos, ang gusto niya maranasan natin upang sa oras na ito, hindi mo makalimutan tong araw na to. Hindi mo makalimutan ang oras na ito na sa gagawin natin pagpupuri sa Panginoon, makikita mo na paparangalan natin ang Diyos. Amen. Kaya ang nais ng Diyos, yung apoy, ibaba niya sa kalagitnaan ito. Kaya oras na upang muli, papurihan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Minsan pa. Mas naman na ito. Bibigyan natin ng todo. Ang pagpupuro sa ating Diyos. Amen. Isang tama rin tayo.
Lift our hands. Purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa kapagalan ng aming katawan lupa. Ibinabangon mo kami, Panginoon, para kami magkaroon ng lakas. Salamat, Panginoon, sa praise, prayer, celebration na ginawa mo sa amin ngayon. Tinuruan mo kami magpuri, tinuruan mo kami magtiwala sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, nataas ang iyong makapangyarihang pangalan. Salamat po, Ama, at hindi po dito natatapos. Marami pang kapambane na gagawin magaganda sa aming buhay. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Buhay po ba ang Panginoon? Alam nyo, natutulog na po ang ating mga kapitbahay, pero tayo patuloy pang nagpupuri at nagdadakila sa ating makapangyarihang Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Kung titignan po natin sa kapanahonan ito, bakit maraming bagay na hindi mapatunayan ng tao na ang Diyos ang siya makapagbabago ng ating bansa at ng ating bayan. Amen. At gusto ko po maintindihan na ang kailangan po natin ngayon ay ano? Yung ihingi po natin ng tawad yung mga namumuno sa ating po bayan. Lalo na po bukas. Bukas po ay yung mga bagong nanalo na mga nahalal ay mag-uumpisa na ng kanilang pong gawain. Pero hindi ito ang mahalaga. Ang mahalaga, ang Panginoon ay patuloy na maranasan nila sa kanilang pong buhay. Ang ating pong topic ngayon ay hirap ka bang magpatawad? Alam nyo, ang pagsisisi ay isang bagay na umaamin tayo na wala tayong magagawa at buong puso tayong nagsisisi sa lahat ng ginagawa natin kasalanan. Ito man ay kasalanan ng namumuno sa ating pamilya at namumuno sa ating pong bansa. Church, ang pagpapatawad, ito isang pagtaas ng antas ng pamumuhay Kristiyano. At dito nagpapasimula na ang ating puso lumilinis at nakalalakad tayo sa kabanalan. Tanong, nagsisi ka na ba? Alam niyo, ito importante. Lalo na ngayong araw na ito. Dapat tayo pinagsisi sapagkat ang ating pong bansa ay kailangan magkaroon po ng kaayusan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Church, kaya hirap tayong magpatawad. Nadadala tayo ng mali nating emosyon at dinadaya tayo ng kaaway. Example, wala namang kabagay-bagay na kapag sasalita tayo ng masakit sa ating pong kapwa. Katulad ng mga namumuno, kung titignan natin, lagi po sila nag-aawayan. Ang ating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin, ang pagpapatawad ay nagsisimula sa malinis na puso. Alam mo, ito yung kulang nila eh. Yung pagpapatawad. Amen. Sabi po sa ating pong text, Matthew 18:21, 22, sabi po ng salita ng Panginoon, pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya ay aking patatawarin hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Amen. Alam nyo, kung ito lang ang gagawin
ng bawat namumuno sa ating pong bansa, 100% magkakaroon po ng kapayapaan ang ating bansa. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga anak ng Diyos, hindi kawalan sa pamumuhay Kristiyano ang magpatawad, kundi ito'y nagbubukas ng langit para pagpalain ng Panginoon ang iyong pong buhay. Tanong, gusto ba natin mabuksan ang langit para tayo pagpalain? Ang sikreto, magpatawad. Mga pamamaraan para makapag-worship tayo ng magaang sa ating puso. Number 1, humarap ka sa Panginoon na meron kang kapakumbabaan. Ang sabi po sa 2 Chronica 7:14, ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Church, kaya bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Walang pagpapakumbaba ang bawat namumuno sa ating bansa. Example, nung ako'y bata, ang Pilipinas ay isa sa nabibilang na mayamang bansa. Pero nung magpataasan at magpagalingan ng mga namumuno at lagi nag-aawayan ng ating bansa ngayon, ay isa sa bumagsak ang ekonomiya. Kaya maraming mamayang Pilipino ang nagtitiis ng hirap. Mga anak ng Diyos, para maibalik ng Diyos ang yaman, ang tao o Kristiyano, matutong magpakumbaba sa Panginoon at ang langit ay bubuksan ng Panginoon. Amen. Number 2, manalangin. Ito po yung kailangan eh. Amen. Ang sabi po ng 1 Thessalonica 5:17, ang sabi, palagi kayong manalangin. Alam niyo, sa totoo lang po, kaya po mabagal ang pagbalik ng ekonomiya. Sa totoo lang po, maraming simbahan ngayon kulang sa panalangin. At ito'y ginagawa na lang pag Sunday. Alam niyo, gusto ko po maintindihan niyo, ang pananalangin po hindi panlinggo lang. Amen. Alam niyo, nakalulungkot eh. Yung wala sa tama, araw-araw nanalangin. Punta ka sa Divine Mercy. Araw-araw nananalangin sila. Pero yung nasa tama, tamad manalangin, lagi ang dahilan, busy. Church, kumilos po tayo, kailangan ng Panginoon ang mga taong mananalangin para sa ating bansa, para sa mga taong wala pa sa Panginoon. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, mapalad ang bansa ng Diyos ay si Yahweh. Ang last, palagi tayong mag-worship. Alam niyo, ito yung pinaka the best. Ang sabi po sa awit 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa, tangi ikaw nga ang hangad, para ako tayong lupa na tubig ang siyang lunas. Church, pag tayo nag-worship sa Panginoon, ang langit ay nabubuksan at ang kamay ng Diyos ay nagbubuhos ng maraming biyaya. Example, ang pagtaas ng kamay ay pagsuko sa Diyos. Amen. Kaya ka nagtataas ng kamay dahil sumusuko ka sa Panginoon. Ang paglundag at pagtapak sa gawa ng kaaway, ito ho ay isang pagtaboy sa gawa ng kaaway. Ang pagsayaw ay dinideklara mo na walang matataas sa pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya yung mga bawat ginagawa natin, meron po yang kasabihan na hindi po nasasayang ng ating po mga ginagawa. Church, kalahating taon po ngayon ng 2025. Ibigay mo na ang the best na pagpupuri sa Panginoon. Amen. Ngayong araw na ito, mas the best, mas maganda ang gagawin ng Diyos dahil bubuksan ng Diyos ang langit at ibubos ang kanyang presensya at malakas na dadaloy ang pagpapala sa iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo,
the best na pagpupuri ang nais ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi mo buksan ang Diyos ang langit kung ikaw ay hindi magdideklara ng tagumpay sa iyong pamumuhay Kristiyano. Amen, mga kapatid, mga anak ng Diyos, sa pagpapakumbaba natin sa Panginoon. Kaya, mabubuksan ang puso ng ating pamilya at makapagpapatawad tayo sa mga nakakasala sa atin dahil sa pamamagitan ng ating pong pag-awit at pagsamba sa Panginoon. Ang pinaka-the best ngayon, sa araw nito, magkasundo ang mga namumuno sa ating bansa. Amen. Ang pagpapatawad ay hindi isa lang beses. Ang sabi sa Matthew 18:22, hanggang sa maka-77 tayo magpapatawad. Ngayong araw nito magkakaroon tayo ng prophetic prayer. Pero hindi na ho tayo hihingi ng tawad. Kasi humingi na ho ng tawad ang mga tumayo sa kinatawan ni Pangulong Bongbong at ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Ang gagawin po natin ngayon, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Kasi sabi niya, ang panalangin, ito ay hindi panalangin paulit-ulit. Kapag tayo nagsisi, tapos na po yun, tayo napatawad na ng Panginoon. Amen. Kaya sa gabi po ito, may gagawin din po tayong panibagong prophetic prayer na ito'y kinakailangan po na talagang ipakita natin sa Panginoon na walang ibang makapag-aayos ng ating bansa kundi ang ating Panginoon. Amen. Kaya sa gabi po ito, aawit tayo ng awitin, give thanks, hindi na ho I surrender all. Kasi nakahingi na po tayo ng tawad sa Panginoon at pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen. Kaya sa prophetic prayer, gagawin po natin, aawit po tayo ng give thanks. At gusto ko po tawagin si Tatay Sebio. Ayan, sa katauhan po ni Pangulong Bongbong Marcos. At si Kuya Ray sa katauhan ni Duterte. Dito po kayo sa harapan. At yung asawa ni JB sa katauhan ni Sara Duterte. Punta po kayo dito sa harapan. Amen. Hallelujah. Okay, uulitin ko po. Mamaya magkakamayan kayo. Isa lang ang sasabihin nyo, maraming salamat. Nagkaisa tayo. Uulitin ko. Alam mo kayo sasabihin. Ito po ang sasabihin ninyo. Ang sasabihin nyo, maraming salamat. Ulitin ko, maraming salamat. Nagkaisa tayo. Amen. Awitin po natin, give thanks with a grateful heart. Lift our hand. Give thanks. Thanks. With a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's Jesus Christ inside.
Nagpapasalamat po si dating Pangulo Duterte, si Pangulo Bongbong, sasabihin, salamat nagkakaisa tayo. Salamat sa pagkakaisa tayo. And now, everybody, habang tumutugtog ang instrumentalist, ang Pangulong Bongbong magpapasalamat kay Pangulong Duterte, sasabihin, salamat nagkakaisa tayo. Salamat po, nagkakaisa tayo sa panahon. And now, hallelujah! Si Vice President Sara Duterte ang kanyang sasabihin, maraming salamat, pinatawag tayo ng Diyos. Maraming salamat, pinatawag tayo ng Diyos. Magkahawak-hawak kamay po kayo, di pa po tapos. And now, everybody! Tinatawagan ko si Pastor Lasani para basbasan ay binigyan ng kapatawaran ng Diyos. Ito hawak ang kamay. Let's po natin sila, ang Pangulong Duterte, ang Pangulong Bongbong at ang Vice President Sara Duterte. Panginoon, sa oras na ito, salamat. Salamat sa prophetic prayer na pinakita mo sa amin. Mayroong paraan, merong pagbabago magaganap sa bansang Pilipinas. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Ang lahat ay pwedeng mangyari. Ang lahat ay magkakaroon ng kaganapan. Ang lahat ay magkakaroon ng katagumpayan sa pamamagitan mo, Panginoon. Pag-iisayin sa pag-iisa ng puso at isipan ng iyong mga anak. Bibigyan mo ng kapayapaan ng bansang Pilipinas. Sa oras na ito, Panginoon, inaangkin namin at tinatanggap namin, Panginoon, ang gagawin mong pagkakaisa, pagkakasundo sa lahat ng mga namumuno sa bansang Pilipinas. Bibigyan mo ng isang puso, bibigyan mo ng isang layunin, at bibigyan mo ng isang paglakad ang bawat anak mo. At patuloy na sila lamang at ang ikaw lamang, Panginoon, ang maitataas sa kanilang buhay. Sa oras na ito, Panginoon, sedyohan mo na yung kapangyarihan ng aming panalangin ito. At ito ibaba mo rito sa lupa, dito sa bansang Pilipinas, ng may katagumpayan upang makita at maranasan namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos ang bubuo ng bansang Pilipinas. Ikaw ang bansang magbibigay. Ikaw ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan sa bansang ito. At ikaw ang magbibigay ng katagumpayan sa bawat anak mo. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, tahilahin ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And now, sa rin pagkakataon,
hanggang sa umpisa ng praise prayer celebration hanggang ngayong gabi. Hindi namin tinitignan ang kapaturan ng aming katawan lupa sapagkat ikaw nagpapalakas sa amin. Panginoon, hayaan mo yung puso namin maging ang laman ngayong araw na ito. Walang katapusang pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay tagumpay. Ikaw ang Diyos na nagbigay, Panginoon, ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng pagkakaisa. Salamat sa lahat ng mga anak mong ginamit. Salamat sa mga worship leader na nag-prepare ng mga awiting makalangit. Salamat sa mga manunugtog. Salamat sa iyong mga salita na in-example mo kung paano kami lalakad sa mundo pong ito. Salamat po, Diyos, at naniniwala po kami. Bukas na ang langit at iuhulog mo na ang mga biyaya na nagmula sa iyong mga kamay. Salamat po. Pinupuri ka namin bilang katapusan ng praise prayer celebration ngayon. Mas malakas na palakpak, pinamalakas na palakpak, mas malakas na pagsigaw ng hallelujah! Amen. Makapulan po tayo. Tatako pa po tayo sa offering. Mahawakan ang itaas ng ating mga tao. Salamat Panginoon sa mga Panginoon ang pinagmamahal sa mga ginagawa ang mga tulad na ito Panginoon. Nagamit namin ito Panginoon sa simbahan namin. Pagkabahan pa Panginoon sa buhay namin. Masalamat namin Panginoon sa mga biyaya pinaghahala mo sa amin. Sa kasapatan at sa pingitan Panginoon pagkapang ginawa mo sa amin. Niniwala Panginoon na makakagawa na ito ibabalik sa amin Panginoon. Saksik naglikot sobra-sobra Panginoon. Sa hindi namin naasahan Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko yung mga anak mo Panginoon na hindi makakagawa Panginoon. Kumilos lang sa amin ang buhay Panginoon. Samahan mo sila Panginoon. Ikaw Panginoon na Panginoon. Sa sentro ng kanyang buhay Panginoon. Mga Panginoon sa pangalan mo Panginoon. Mas pagpapalayan Panginoon ang bawat isa Panginoon. At sa mga pagbigay Panginoon natin yung Panginoon. Pagpapalayan ang bawat isa Panginoon. Maniwala kami Panginoon na ang pagbibigay namin ngayon ay hindi lang kabawasan sa mga pera Panginoon. Kundi ito yung nararapat namin sa ito Panginoon. Nararapat namin ito yung balik kami sa atin. Panginoon, tinataas na sa iyo Panginoon ang mga kalog nito. Sa ganun ito Panginoon. Nagkapasalamat namin Panginoon. Lahat-lahat na pagpapalang rin ang halog mo sa amin Panginoon. Kung malawalhati, may taas, matumihan, masobra sa amin na kabuhan. Sa pagkakuhan sa pangalan ng Jesus. Ayan, maraming salamat po sa bigas sa gabing ito na talagang pinagpala tayo ng Panginoon at ang bawat isa ay tunay nga na patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Dahil malapit na po ang anniversary. Ayan, next month na po. Pero bago po ang ating anniversary, meron yung swimming prayer na gaganapin po dito sa July 18. Pero prior po doon sa July 18, July 16 po ay aking kaarawan.
ang aking pagpapasalamat sa Panginoon at meron po tayong salo-salo na sana po ay makapunta rin po kayo doon po dahil may gawain po tayo doon sa Marilao, sa Harmony 2, sa July 16 po, Wednesday po yun, may gawain po tayo. So, 16, tapos 17, 18, 19, prayer and fasting na po yun. Kaya kung gusto nyo pong kumain na po kayo ng Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, hindi po kakain ang higit sa lahat ang worship team. Ayan, ano po, kakain naman po tayo fruits and vegetable, Daniel's fasting po tayo. Ayan, so sa mga bawat isa po ay ihanda na yung mga sarili. Ayan, it's 20 na po ang ating anniversary, 22nd anniversary ng Marilao. Kaya ang bawat isa po, meron ang alas 10 po ito ng umaga. Ayan, lagay mo siya 10 o'clock ng umaga. And nagre-request si Pastor Eddie ang gusto niya magkaroon ng gawain dito. Pero anong gusto niyo ba? Dadalo po kayo doon? Sa church na lang po natin gagawin yun eh. Dadalo po kayo sa church o gagawain po tayo dito? Sa anniversary po. Sa July 20. Pupunta doon. Hindi, sa church. Sa church lang natin gagawin. So pupunta na lang. Amen. Then alas 10 tayo ng umaga. Ayan, alas 10 ng umaga doon tayo para sama-sama tayo talaga na magsiselebrate ng ika-22 taon anibersaryo ng ating SRIM Marina. Yun, sige, maraming salamat po at tinatawagan ko sino ba? Si Catherine para sa ating closing prayer. Wala sumasagot eh. Yes. And patuloy po tayong manalangin. Yes, Lord, tunay nga Panginoon, salamat sa araw nito. Tunay nga, Lord God, napakasarap na magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy na ikaw lamang aming nagpapupurihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat. Patuloy kami magpapasalamat sa iyo sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Simula umaga pa lamang hanggang sa hapon ito, sa gabing ito, ay patuloy na ikaw kumilos, Panginoon. At salamat sa iyo mga mensahe na patuloy na nagpapalakas sa amin at patuloy na, Lord God, sa lahat ng mga ginamit po, ikaw po magbaliksik-siksik, tigtig at umaapon pa, Panginoon. At muli sa aming pag-uwi, Panginoon, taglay namin yung pag-iingat mo na nabumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw lang po mataas o parangalan sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Tuwa po tayo sa benediction. Walang hanggang pasasalamat. Isang araw, Panginoon, na wala kaming dinisay sa aming puso ang parangalan ka at papurihan ka. Panginoon, hayaan mo ikaw ang patuloy na gumawa ng katagumpayan sa aming buhay. Panginoon, maging ang likod mong ito, naniniwala ako, Panginoon, lahat ng bagay ipiprepare mo ngayong gabi. At hindi mahalaga, Panginoon, na kami ginabi. Ang mahalaga, ikaw ay nabigyan ng karangalan. Salamat po, Ama. Hayaan mo sa gabi ito lumabas sa akin labi sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ang pag-ibig ng Ama at ang pag-ibig ng Anak at ang pag-ibig ng Diyos Espiritu Santo at higit sa lahat, Panginoon, tanggapin namin ang iyong basbas sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Pagkatabi lahat. Sino bang meron ba kayong kilalang bata ngayon? 6 years old, pataas? Talaga,